ang ganda ng devotion ko ngayon. So, it's about Galatians 3 verses 26 to 27. Ayan siya. In Christ Jesus, you shall be sons of God through faith. Ganda, no? Nakaka-touch. Many of us, marami dito mga ampon, 'di ba? Or minsan meron man kayong buong family, you have your parents with you, but parang they don't seem to care about you, or wala silang time, or they don't show you much care or affections, or you don't feel loved at all by them. Marami kasing ganyan nag-anak, pero hindi naman kasi perfect yung ating mga parents Pero nakakatuwa dito kasi sinasabi dito na paano ka ina-adapt yung adoption as sons and daughters ni God. Isipin nyo, ang daming bonus Once na tinanggap natin si Jesus Christ, our Lord and Savior, we were also called to be sons and daughters of God. We are already adopted into His family. And sa pamamagitan lamang po ng faith natin yun. Kumbaga, wala naman tayong ginawa to earn His love, to earn His favor. Choice ni God na tanggapin tayo, in-adapt tayo into His family. So, we are not only saved, we are not only redeemed, restored, justified through faith. We are not already condemned. Our sins are already paid and forgiven. We are a new creation. We have eternal life. Meron pa tayong we can already call God our Father. Heavenly Father natin. He's already our Father. So, di ba sabi nga, you may have an imperfect parents, pero it's okay kasi you have a perfect Heavenly Father who loves you very much. So, here is a quick summary sa Galatians chapter 3. Doon sa verse na binigay ko. Binapaalala ni Apostle Paul sa mga taga-Galatians na yung pagiging anak ng Diyos hindi syempre nakabatay sa gawa, sa lahi o sa pagsunod sa kautusan, kundi sa ating faith kay Jesus. Sa pamamagitan ng baptism, pinapakita ang bagong pagkakakilanlan, hindi na tayo nabubuhay sa lumang pagkatao, kundi suot natin si Kristo at ang kanyang katuwiran. Ibig sabihin, iisa ang katayuan ng lahat ng sumasampalataya, mga anak ng Diyos na pantay-pantay sa Kanya, di ba? So, walang discrimination si God. Pantay-pantay tayo lahat. Walang mas, di ba sa iba may favoritism sa Kanya wala. So, ang application, from this message, what can we learn from this? How can we apply this in our lives? Pinaalala sa atin na yung tunay na halaga at pagkakakilanlan natin ay hindi sa nagawa natin or kung sino tayo, kundi sa ating faith sa Panginoong Jesus. Tinanggap na tayo na Diyos na anak niya. Binihisa na din tayo sa kanyang righteousness. Pag nakakaramdam tayo ng kahinaan o kawalan ng pag-asa or parang hindi ka mahalaga, huwag nating kalimutan at alalahanin natin at kabilang tayo sa family of God. Dapat natin mahalin at igalang yung kapwa natin sa faith kasi pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos. Lahat tayo ay anak ng iisang Ama. Yun. So, pray natin na mamuhay tayo sa araw-araw na meron tayong yun nga yung topic sa church last time maging humble ka kasi maging proud ka that you are the son of the Most High. Pero it doesn't mean that you will be proud na mayabang ka na mamatahin mo yung kapwa Kristiyano mo, yung kapatid mo sa pananampalataya. Dapat humble ka pa rin na kumbaga wala naman tayong we are all saved by grace. It's not our own doing, but it's God's grace lang nag-save sa atin. It's not our own works sa mga credentials natin. So ang gandang reminder sa atin how we should have an child mindset. Alam mo yung mindset na anak ako ng Diyos. So kung anak ka ng Diyos, what do you have? Why do you need to worry? Why do you have to fear? Kasi meron bang anak na pinabayaan ng magulang? Although dito sa mga tao, yes, merong mga parents na absentee, merong mga pabayang magulang, pero wag ibahin niyo si Lord, ibahin niyo si God. Hindi siya ganoon. Never niyang i-abandon yung tunay niyang anak at yung mga lalo na yung inadopt niya. So, once na anak ka ng Diyos, lagi mo isipin, hindi ka pababayaan anumang pagdaanan mo sa life.
God is always with us, di ba? Hindi tayo pababayaan ng ating Ama. So, we should have faith that no matter what happens, ano man yung situation ng buhay natin ngayon, God is really concerned, He loves us, and He wants us to trust Him sa kanyang plano sa ating buhay, and He wants us to come to Him as His children, to a loving Father, di ba? In open arms si God. Anytime pwede kang, lalo na kung lumayo ka sa Kanya, tapos babalik ka, tatanggapin ka ni Lord. Wala siyang itataboy, di ba? So, I hope that this message has encouraged you today. God bless.